Okay, so kung gusto nyong itry kung paano makuha yung same depth ng oil pag kinonvert yung air, itry nyo lang yung pressure. Ano ba yung pressure na given ulit? 8,000, di ba? Saan na yan? Ito, 8,000. Pero naka-kg pa lang yan. So, dapat, pag i-convert nyo yan, gawin yung Pascal. So, 8,000 multiplied by 9.81. So, ito ngayon ay naka-ano na. Ano na yan? Pressure na yan. Yan na yung totoong pressure. Yan. Tapos, paano ba tayo pag nagko-convert? Di ba? Gamma of water or gamma of the liquid that we want, the gamma of the liquid that we want this air to be converted to at height nung magiging height nung air na yon. Okay, tapos dito ay yung gamma of air multiplied by the height of air. So ito, gamma H, ito na yon, gamma H. So yung gamma H na yan, ito na yung buo na yan. 'Di ba? Kasi pressure na yan. Kaya kahit ano pa yung maging height nito, kahit ano pa maging height nitong air na nandito, hindi na yan magmamatter kasi binigay na sa atin yung total pressure. So, ang gagamitin mo dito is HL ngayon is equal to gamma air. So, 8,000 times 9.81 na 78480 all over the gamma of the liquid which is oil sa ating part na magiging 9,810 multiplied by the specific gravity. Yan. So, ito ay gamma ng water. Ang makukuha nating height dyan is 9,810 times 0.8. 10. Yan. Okay. So, yan yung height ng yan yung magiging height ng air. Yan magiging height ng air. Magiging height ng air pag kinonvert natin siya into oil. So, 10 meters. Pero ano ba yung H-bar? Yung H-bar ay distance papunta doon sa CG. So, yung meron pa tayong idadagdag na 3 meters. So, ang H-bar natin ay H-bar is equal to HL plus yung total depth ni oil divided by 2. So, plus 3. So, yan lang ay 13 meters. Yan. So, same lang yon dito. Yan. Medyo mas mahaba lang ng konti. Ito, nag-substitute na lang tayo ng values para makuha si H-bar. Pero sige, tuloy na natin. Total, nakuha na natin yung 13 meters. Yung 13 meters na yan ay distance from the top to the center of gravity pa lang. Yun yung gagamitin natin saan? Dito pa lang sa pagkuha ng eccentricity. Okay, copy ko na lang muna to. At hindi nakuha yun. Copy. Dagdagan na lang natin yan. Ito. Nangyari. Hindi. Ano mo paste to? Ayan. Ayan, okay.
So, palitan na natin dito si y bar kasi yan ay equal lang sa h bar na 13. Okay, so kuha na natin si e. 2, 5, 6 cube all over 12 all over 2, 5, 6 times 13. Meron tayong 0.2308 meters para sa eccentricity. Okay, so dahil nakuha na natin yung eccentricity, malalaman na natin yung distance from the bottom. Kasi ano na lang yung distance from the bottom na yun. Ma-minus mo na lang ito. Ito. Yan. Babawas mo na lang yan dun sa ating magiging total depth. Kasi, di ba yung bago nating naging total depth, ito sulat ko muna na lang ulit, pero mas maliit na lang. Di ba ito, naging 10 meters. Tama? Di ba naging 10 meters yan? Yung nandito, sana ba yun? Ito, naging 10 meters pagka-convert natin ng air papuntang oil. So, naging 10 meters siya. Tapos, yung natira dito ay 6 meters. Tapos, nandito yung CP mo. Yan yung distance ni CP is, yun yung 13 plus eccentricity. So, yung natira dito, yun yung y2 natin. Okay, so kunin na lang natin si y2 equal sa total depth na 16 minus 13 minus e. Okay, so y2 is equal to 16 minus 13 minus alpha yung e natin na 2.7692 meters. Yan. So, yan na yung y2 mo. Or pwede mo ding gawin is dito. Para mas madali is check mo dito. Ayan. Dito. Sana yan. Okay, ito. So, dito, di ba? Saan yung ating pen? Ayan, so itong CG, di ba, is kalahati lang dito. Bakit? Oh, madumi na masyado. Wait lang. Yan. So, di ba itong CG na ito? Yan, yung CG na yan is halfway lang. Medyo pangit yung drawing ko. So, ito ay 3 meters. Ito ay 3 meters. Hindi lang ratio. Naka-ratio yung pag-drawing ko. Pero ganyan. 'Di ba? Kasi kalahati lang. CG is halfway from the top and bottom of our rectangular plane. Okay. So, 3 lang yon. Ito. Ito. So, ito. Kung ito yung E, 3 minus E lang. Makukuha mo na si Y2. Yan. So, Y2 is equal to 3 minus E. So, dapat same lang ang makuha mo dyan. 3 minus same lang. 2.7692 meters. Okay, so dahil nakuha na natin si Y1. Sana si Y1. Layo na niyo. Y1 Ito si Y2 pala. Ito si Y1. Yan. This distance is para sa oil. 4F oil. Okay. So, isulat ko na lang ulit dito yun. Ibebehin natin ang kulay. Kung ito yung force oil ay force air, yung force air na lang ay blue. So kung ito ay si force air, ito si force oil,
At ito yung force total. F oil, F air, at F total. At ang distance nito ay 2.7692 meters. Tapos, ang distance naman nitong isa ay ilan yun? Yan, 7 meters. 7 meters. Tapos, ito yung unknown y. So, ang gagamitin lang natin dyan is Varignon's theorem. So, itong F oil, kunin natin. Ilan yan? 32,005. Si F air naman is equivalent lang yan sa 124,805. Yan. So, yung Varignon's theorem, sinasabi doon na the total force multiplied by its distance from the same point of, parang may reference, point of reference, y is equal to F air times the same point of reference, which is the bottom. Yun yung nakuha natin, 2.7692 plus the F of the, ano ba yan? Oil to oil. At ito naman para sa air. Yung sa air ay 7 meters. Okay, ito. Substitute na lang ng value ni F oil at ni F air para makuha. At ito din, substitute na lang ng value ni F, total F, para makuha mo si Y. So, substitute ko. Anong total value ni F? 156,805 times Y. F oil na 3. Kaya naman pala nagkakamali ako dito. Ito. F air. Ito si F oil. Yan. Si F oil is equivalent sa 124,805 times 2.7692 plus the F air na 32,000 times 7. So, isa na lang ang unknown mo, si Y na 124,800 shift by 2.7692 plus 3.6326 meters. Ayan. So, yan na yung final answer. So, yung isang final answer natin. Ito.